palaka at ang daga. Ang palaka at ang daga ay matalik na magkaibigan. Ang tawag nila sa isa't isa ay si Manayo o Mayumi. Sa kanilang magandang pagsasamahan, nakaisip ang daga na sila ay magpaligsahan sa paglundag upang malaman kung sino sa kanila ang pinakamataas lumundag. Kaya sinabi ng daga sa palaka, "Manayo, magpaligsahan tayo kung sino ang makakalundag ng pinakamataas." "Sige, mabuti kung may paligsahan tayo. Saan gaganapin?" Ang sagot ng palaka. "Doon sa bahay ni Walo. Aakyat tayo at lulundag, Manayo. Halika na." Ang sabi ng daga. Umakyat sila sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Ang unang lumundag ay ang daga at sumunod ang palaka. Ngunit nang lumapag ang palaka, nabali ang kanyang paa. Nag-alala ang daga at ang sabi, "Nakakaawa ka naman, nabali ang iyong paa. Halika, kakargahin kita sa likod ko at hahanap tayo ng manggagamot na makakagamot ng iyong nabaling paa." Hindi nagtagal, dumating sila sa isang lugar na may isang matandang babaeng gumagamas ng damo. "Ali, maaari mo bang ayusin itong nabaling paa ni Manayo?" Ang tanong ng daga. "Oo, pero maghintay muna kayo hanggang matapos ko itong panggamas ko," ang sagot ng matandang babae. "Iiwan ko muna siya dito at babalik ako bukas ng umaga upang kunin siya." Iniwan ng daga ang palaka at umalis. Pag-alis ng daga, kumuha ang matandang babae ng sibuyas. Tinanong siya ng palaka kung aanhin niya ang sibuyas. Sumagot ang matanda, "Para magamot kita." Umakyat sila sa bahay. Kinuha ang palaka at binalot ng dahon kasama ang sibuyas. Inihaw niya ito at kinain. Kinaumagahan, bumalik ang daga at tinanong niya ang matanda kung napagaling na niya ang kanyang mahal na kaibigan. Sumagot ang matanda, "Hindi ko inayos ang paa niya dahil kinain ko na siya kahapon." At hinabol niya ang daga upang ihawin, ngunit nakatakbo agad ito. Inimbitahan ng daga ang iba't ibang hayop kagaya ng pukyutan, tamaing, langgam, lapinig, linta, alupihan at ahas at sinabi niyang magtipon-tipon sila sa bahay ng matanda sa gabi. Pagdating ng mga insekto, nilusob nila ang matanda. Nagtago siya sa kulambo, ngunit kinagat siya ng mga linta, langgam at alupihan. Tumakbo siya sa hagdan at dito kinagat siya ng ahas. Sa wakas, namatay ang matanda.